Yun, welcome back guys sa aking channel. So ito, ang gagawin natin ngayon guys is i-reviewin natin tong ating SEC top box na 32 liters. So guys, itong SEC na top box natin is kung di ako nagkakamali, nasa mag-1 year na. So bibigyan lang natin siya ng kumbaga final review kung ano yung experience ko sa top box na to. So yun guys, so bago natin nang umpisahan, konting intro muna guys. So ayun na nga guys, gaya ng sinabi ko kanina, so itong top box natin, kamustahin natin yung experience natin kung okay pa siya hanggang ngayon. So para sugod pa naman siya guys. Ang tanging concern ko lang at napansin ko habang tumatagal siya guys is nagkakaroon siya ng parang ingay. So pag walang laman yung ating top box, meron tayong naririnig na parang umiik-ik. Kumbaga parang nagkakaskasan na bakal sa plastic. So dahil nga yung base plate niya is bakal, so nagkakaroon ng parang kiskisan. So nagkikiskisan dito sa may ilalim guys. So yung nagki-create siya ng maingay na tunog. So para sa akin hassle yung ganun guys na tunog. So yun lang naman ang napansin ko dito guys. Saka wala akong masabi sa kanyang tibay. So ito siya guys. Bali yun lang na pansin ko dito. Tinala ko, kung mapapansin nyo itong marka na to guys, ito yung parang goma naka-apat sa may base plate niya. So dito yung nakapatong. So gumagalaw kasi yun guys dahil bakal yung pinapasukan mo. So palagay ko kapag walang laman, pagka nagagalaw yun, kasi pag gumagalaw to guys, gumagalaw din yung goma na. Kaya siguro nagkikreate siya ng ik-ik. So magagawa naman natin ng paraan yan. So bali maglagay tayo ng dito, pwede tayo maglagay ng goma. So ihulma lang natin siya guys sa base plate niya, yung eksakto lang, tama-tama lang. So palagay ko guys is matatanggal na yung ingay niya. So yun lang naman guys ang issue dito. So all in all naman guys is okay yung quality niya. So talagang siya budget top box. At the same time guys is matibay siya. So kung mapapansin nyo guys, wala pang kalawang yung pinaka-lock niya. So yun, malaga ko na siyang gamit guys. Bali alam ko mag-isang taon na siya. So okay pa naman yung locking mechanism niya guys. Naglalak pa naman siya. So kahit na gano'ng kabigat yung nilagay ko dito, kayang-kaya niyang dalhin. So mas maganda kasi guys na mabigat yung ating top box. Mas maganda yung play niya guys. So yun lang. Saka guys yung kung sino pa yung hindi nakapanood ng yung pag-unbox ko nito at kung saan ko nabili. At nandiyan lang guys sa description box yung link kung saan at kung yung link kung saan ko
in-unbox tong top box natin. Binigyan ng unang review. So ito yung final review natin guys. So all in all guys is okay siya. So yun guys. Kung napansin nyo guys, kung napanood nyo yung isang video ko na naglagay tayo ng reflectorized sticker dito. So ayan, may ano pa siya. May naiwang ano pa, sticker. So bali guys, kumupas na kasi siya. So hindi maganda yung nabili kong reflectorized sticker guys. So kaya tinanggal ko siya ulit kasi ang pangit ng tignan. So ito guys yung naiwan. So meron pa dito, hindi ko pa siya natanggal. Pero tanggalan na natin to guys. At bumili tayo ng bago. So I think mas maganda tong nabili natin. Siguro naman is magtatagal siya at hindi siya kupasin. So ito guys. So ayan guys. Nakalagay dyan reflective tape. So ayan siya guys. Tapos meron siyang nakalagay dito guys na na parang tin-wheeler truck. So ayan, kung napapansin nyo guys, sa mga tin-wheeler truck is meron silang mga reflective sticker na katulad nito. So ito yung nilalagay nila guys. So hindi ko alam guys kung maganda siya at matibay. Kung napapansin nyo is glossy siya. So hindi katulad nung nauna kong nabili dito is parang matte siya. So ito guys is glossy. So mukha siyang matibay. So nabili ko to guys sa sa isang mall dito sa amin. Nandito pa nga yung price na guys. 129. So ayan. So ito yung ikakabit natin guys. So ang kulay na napili ko is ganun pa rin. May pagka-red siya na may orange. So dahil sa likod naman natin siya ilalagay, kaya mas maganda yung kulay red. So ayan guys. Mas maganda kasi guys na meron tayong reflectorized na sa likod. So para sa ating dagdag safety. So ayun. So kailangan natin siyang ikabit. So bago natin siya ikabit, linisin muna natin yung part na didikitan natin. Punasan natin ng malinis na basahan. Tapos pagkatapos guys, punasan na lang natin ng alcohol para sigurado guys na mawala yung mga residue na nakadikit dito. So yun, tayong basahan dito. So punasan muna natin siya sa paligid. So yun guys, tapos na tayo. So sukatin muna natin tong ating reflective tape dito. Tapos ikakat natin siya guys. So ito yung niya guys, parang pinaka-brand niya. Nakalagay ito dito. Ayan. High power. So bali hatiin muna natin siya guys. Yung tama lang. Tapos kailangan gitnang-gitna pa rin yung yung pinaka araw niya. So kailangan natin siyang hatiin ng dalawa. So bali sukatan muna natin siya guys. Tapos pag nakuha natin yung sukat niya, saka natin siya hatiin. So guys, naputol na natin siya sa kabilang side. So papantay na lang.
So yun guys, nakat na natin. So yung isa naman. So bala itong mga nakat natin na to is may paglalagyan pa tayo nito. So itabi lang natin to. So, bali guys, kung napapansin nyo, hindi ko siya sinagad dito. So, bali experience ko kasi guys, yung nauna kong nilagay na sticker is nilabel ko siya dito. So, hindi maganda guys kasi pag nagsasaka tayo, na niya guys, sumasabit siya dito. Kaya ang tendency dun guys is masisira yung pagkakadikit natin. Sticker na to. So kaya ganyan yung ginawa ko guys. So make sure lang guys na na dikit na siya. So kailangan kasi guys lumapat siya sa ating sa surface ng sa ating top box. So yan, okay na yan. So bali guys legit sa guys na pang talaga siya, pang heavy duty na sasakyan. So makapal yung guys, yung reflectorize. Kala ko guys is makapal lang yung yung pinaka ng sticker. So bali pala, nagkamali ako. So nasa na yung bali ito lang yung nakadikit sa kanyang likod guys. Yung pinaka sticker niya. So ganyan lang kanipis. So, bali yung isa naman guys. So yun guys, natapos na natin siya. So yan. So okay na siya guys. So yan. Kaya naman natin guys na ilawan sa gabi. So kaya gabi yung napili kong i-content tong content na to para matesting na rin natin guys kung maganda yung reflection niya sa ilaw. So gagamit tayo ng flash light. So yan yung magsisilbing ilaw natin sa kalsada. So pwede na natin.
So hanggang dito na lang guys ang ating video sa pagkakabit ng reflectorized sticker at yung full review ng ating top box. So sulit na sulit tong top box na to guys para sa mga low budget. So bukod sa mura siya guys, is matibay siya. So ito na yung pinakamurang top box. So para sa mga sa mga low budget. So nagdagdag tayo ng ng security features niya. So ayan. Baka pagka in case na na mawalan tayo ng ilaw sa likod, is meron siyang pang replace. So dagdag din kasi guys tong reflectors guys na safety natin. So ayun lang guys, ganun lang kasimple yung pagkakabit ng sticker, reflective sticker. So ayun guys, ito guys yung mga kinakabit sa mga sa mga truck, mga mahabang truck guys. Ito yung mga kinakabit. Kaya yung mga ginagamit guys sa mga sa mga traffic reflectorized. So yun guys. So sana guys nagustuhan niyo tong video ko na to. So paki-like and share naman guys sa ating mga social media account. So yun, maraming salamat guys at nakarating kayo sa part na to. So wag na rin ninyong kalimutan guys na subscribe tong ating YouTube channel. Pag-hit ang notification bell para maging updated ka kung may video pa ako na i-upload. So gaya ng lagi kong sinasabi, God bless at ride safe. Paalam guys.